Evening po ulit sa inyong lahat. So, mayroon naman po tayo ulit na lesson. I-continue lang po natin sa lesson 4. So, ang i-discuss po natin sa ngayon is yung topic number 3, the indwelling Holy Spirit. So, bago po ulit tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Okay? Father God, by the power of your Holy Spirit, in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, we worship you, we praise you, God, for giving us another day, God, to serve and worship you, God. Ikaw po ang maghari sa puso't isipan namin. Cleanse us, God, and let your Holy Spirit indwell in us, Panginoon ko. Namanahan sa puso't isipan namin, sa kaluluwa at espiritu namin. Tulungan niyo po kami, masagutan po namin ang mga katanungan sa questionnaire po, and maisabuhay po namin kung ano man po ang kasagutan na manggagaling po sa inyong salita. We praise you, we adore you, and we bring back everything, all glory and praises to you alone. Our Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. We love you. In Jesus' name, amen. Okay? So, ngayon po is i-share ko yung computer screen ko para medyo mabilis lang tayo ngayon. Okay, direktahin ko na lang po doon sa lesson. Okay? So, ito. So, ito po yung magiging lesson natin sa ngayon. So, the indwelling Holy Spirit. Okay? Pag sinabi natin indwelling, nananahan. Okay? Nakatira siya sa atin. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Ito yung question, what did Jesus promise His disciples that His Father will do? John chapter 14, verse 16-26. So, kailangan natin malaman kung ano yung pinaramis ni Jesus Christ sa mga disciples niya na gagawin ng kanyang Ama. Okay? Which is God the Father. So, punta tayo sa John chapter 14, verse 16-26. Okay? Okay, so ito siya. So, basahin na muna natin yung Bible message, tapos mamaya discuss natin yung answer. John chapter 14, verse 16, New Living Translation. And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Verse 26, but when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Okay, sa Tagalog po, sa Juan chapter 14, verse 16, ang salita ng Diyos, hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay manatili sa inyong magpakailanman. Sa verse 26, ang tagapayo, ang banal na espiritu, ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, ipapaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Okay? So yun, so ang bait ni Jesus Christ talagang sinigurado niya na meron siyang iiwan, okay, na advocate. Pag sinabi natin advocate na susuporta, okay? So, ito yung ibig sabihin ng advocate, tagataguyod, support, susuporta sa atin ng kahit nasa langit na siya, okay? So, yun yung Holy Spirit. So, sagutan na natin directly yung question. So, yung tanong dito, what did Jesus promise His disciples that His Father would do? Okay, ano daw yung gagawin ni Father God? Ito yun. He, which is God the Father, okay? So, ito yung tinutukoy niya. He will give you another advocate who will never leave you. Okay? So, ito yung sagot. So, si God the Father, bibigyan niya tayo ng susuporta sa atin na hindi tayo iwan at yun ay ang Holy Spirit. Diba? So, check natin sa baba. So, bigyan tayo ni God ng Holy Spirit na hindi tayo iwan. Tapos, the Holy Spirit, yung binigay ni God the Father na Holy Spirit sa atin, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ang nagsasabi ng dito ay si Jesus. Okay? So, si Jesus to. Okay, si Jesus. Okay? So, ibig sabihin, yung Holy Spirit na binigay sa atin ni God the Father, magtuturo sa atin lahat, okay, sa disciples ni Jesus Christ. Okay? Ituturo niya yung lahat at i-remind nila lahat ng itinuro ni Jesus Christ. So, same thing goes with us po.
So kaya kailangan taga natin i-pray kay God na bless tayo ng Holy Spirit para i-remind tayo ng mga messages ni Jesus Christ. Okay? So yun, ang Holy Spirit ang tumutulong para maintindihan natin ang Holy Bible at maisabuhay natin. Okay? So yung ang binigay ni God of Waters. So punta tayo sa lesson. Okay, wait lang po. Okay, so alam na natin ha. So, ang ginawa ni God the Father, binigay niya ang Holy Spirit sa mga disciples, which is same thing with us po. Okay? Para suportahan ang mga disciples by that time at ipaalala yung mga itinuro ni Jesus Christ. Next, why does God send His Spirit? Okay, then tayo sa next question. Why does God send His Spirit to indwell the believer? Circle the letter of the correct answer. So, Galatians 4:6. So, ito yung options. Because the believer has been baptized, because the believer is his child, because the believer has dedicated his life to Him, because the believer has had a special experience. So, kailangan daw natin malaman kung bakit sinend ni God the Father ang Holy Spirit para sa mga believer. Okay? So, kailangan natin basahin yung Galatians chapter 4, verse 6. So, pakita ko lang po yung Bible message. Sige lang po. Okay. Okay. So, basahin na muna natin yung Bible message bago natin siya masagutan. Okay. So, Galatians chapter 4, verse 6, New Living Translation. And because we are His children, God sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Okay, sa Tagalog, Galatians chapter 4, verse 6, ang salita ng Diyos. Sapagkat kayo ay mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa inyong mga puso na tumatawag, Abba. Okay, so here na po ang explanation. So dito sa Bible message na to, and because we are His children, so anak tayo ni God. Okay, when we accepted Jesus Christ, we become the children of God. Okay, so pinadala niya ang Spirit of His Son. Okay, sino yung Son dito? Si Jesus Christ. Okay? Sa niya pinadala sa hearts natin, sa mga puso natin. That's the reason why nakakatawag po tayo ng Abba, Father. Okay? Diba minsan pa nag-pray tayo, o ano sabi ng Abba, Father. Okay? It's because of the Spirit of Jesus Christ in our hearts. Next, so, punta na tayo doon sa question. Ito ang share yung screen. Okay. Yeah. So, from doon sa Bible message, why does God send His Spirit to indwell the believer? Circle the letter of the correct answer. Okay? So, ang tamang sagot doon is because the believer is His child. Okay? So, kailangan natin i-encircle. Yan. Okay? So, pinadala ni God the Father ang the Spirit of Jesus Christ, which is the Holy Spirit, sa mga believer because the believer is His child. Yun tayo kamahal ni God. Okay? Kasi anak tayo ng Diyos. Okay, so next is yung second part. I-share ko lang po. Okay, wait lang po Okay, so medyo maiksi lang yung lesson natin sa ngayon. Okay, so ito yung last question sa topic number 3. Okay, i-share ko po. What does the Holy Spirit do in the life of the believer? 2 Timothy chapter 1, verse 7. So kailangan natin malaman anong ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Okay, so share ko yung Bible screens. Punta tayo sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Okay, ito. Okay, so basahin po natin bago tayo sumagot. Okay, sandali lang ito. 2 Timothy chapter 1, verse 7, New Living Translation. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Okay, sa Tagalog, kay Timoteo, chapter 1, verse 7, ang salita ng Diyos. Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, sa halip binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Okay? So, bigyan ko lang po ng konting explanation. Yun. So, ibig sabihin ng timidity. Pag
kamahiyain. Okay? So, hindi daw tayo binigyan ni God ng takot. Okay? Okay, ang dapat lang nating katakutan is God. Okay? Fear of God. Takot tayong maggalit si God, takot tayong masaktan natin si God. But hindi niya tayo binigyan na matakot sa mundo. Why? Because God has given us the Holy Spirit, knowing the Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ na sobrang powerful, wala tayong dapat katakutan. At hindi rin tayo dapat mahihiya na i-share ang Word of God kasi binigyan tayo ni God ng power. Okay, yung power na yon is galing sa Holy Spirit. So, hindi galing sa atin yon. And God give us love. Okay? The very reason God has sent His Son to the world is because of love. Okay? God is love. And if we love God, we must love our neighbor. So, nasa ano yun? Kumbaga yung greatest commandment ni God. Love God above all and love our neighbor as ourselves. Self-discipline. Okay? So, self-discipline. So, alam nating mali, huwag natin gawin. So, yun. So, next, isagutan na po natin yung question. Punta lang ako sa lesson. Okay, yan. Sorry po, maingay, sorry. Okay, next. What does the Holy Spirit do in the life of the believers? 2 Timothy chapter 1, verse 7. So, anong ginawa niya? Ayun. Punta na tayo sa Bible verse. Dahil lang po. Yan. Ito yung sagot. Ano ginawa ni God sa buhay ng mga believers? He gave us the power, love, and self-discipline. Okay? So, yan po ang sagot. Okay, so thank you very much po and God bless you. Bye-bye.